Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time, las 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mungit sa maasing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayraga Pilipinas, Mayraga Western Visayas, Sudagkag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Tingtawan nga bahin sa kalibutan naghatag gabi sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Marian, welcome sa isa naman kedisyon sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw kita karon sa Martes, Disyembre 9, 2025. Mga biyan, hindi na ang ikaduha sa limatanan ka Martes karong nga bulan sa Disyembre 2025. Sa kinadaan, maging po ninyo, tubtob alas 9:55 sa buya nga aga. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga suki tagpalamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamya taman sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagawpod sa aton sining pagpakalagad online. Ang programa Balita Issue kay Iban palakip na ang ibang pang mga public affairs programs ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong pagpakalagad subong aga, maging kaupod naton mga biyan ang aton sining abyan gikan sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Agad hibaloon mga biyan ang mga update angot sa bago ginamang naglabay nga bagyong Wilma. Kag subuman ang mga latest sa naguntad nga paglabay sa bagyong Pino. Dati o mga biyan nagdala sa nakong kalitan sa Negros Island Region, labi na sa Negros Occidental. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita subong iya nga aga, mag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton mga biyan sa Pag-asa Iloilo ang mga impagento sa mga daw sang Martes. Shall we expect an improving weather condition o kung may mga area pabala nga ulanon sa mga daw sang Martes dari sa Western Visayas.
Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 na sa aga sa sining oras, kaupod naton sa piyak na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning, sir. So, muna yung atong latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, December 9, 2025. As of 2 ng aga, ang ginamonitor natin nga LPA or formerly known nga si Wilma ay nag-dissipate na. And then, may haraman nga isa kang LPA nga nagtuhaw, sabi ng alas 3 ng aga, gina-estimate natin nga may kalian siyang 390 km west of Puerto Princesa City, Palawan. So, ang hindi nga LPA, may medium chance hindi nga mag-develop into tropical depression or magbagyo within the next 24 hours. Samtang shear line, nag-apekto sa may eastern sections of northern kag central Luzon, kag northeast monsoon nag-apekto sa nabilin nga bayan ng northern kag central Luzon. Dili naman sa western Visayas, generally fair weather kita, pero wala mo natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan sa mga kag panahuog tuga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan, tugtog makusog naman ang hangin natin nga mag-aalin sa direksyon northeast to north na magadala sa makasarangan tugtog pabalad nga kanagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang 5:57 AM pag magatunod ini 5:27 PM karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, halin diri sa Iloilo Doppler Station, ako si Leonor Silvestre, madamo nga salamat. Ma'am Leonor, update lang ma'am sa sining bag-o nga low pressure area nga ginabantayan sa DOST Pag-asa. Ano kadako ang tsansa nga mangin isa ini kabagyo? Ano sir, ini nga bag-o nga FPE sir, may medium chance ini nga mag-develop into bagyo sir. But 24 hours. Pero in case nga mag-develop man, possible wala naman ni direct na effect sa atin, especially dito sa may western Visayas sir. Kaya nasa boundary naman din ng ating park, magpapalayo siya. But just in case ma'am nga mangin isa ini kabagyo, ano ang mangin posible pangalan sa sining low pressure area? So in case na may bagyo naman ano pa hatagon natin siya ng local name na si Bagyong Yasmin. Yasmin. Right. Madamo gid nga sama Ma'am Leonor Silvestre. Welcome sa kagmaayong adlaw sa lawak. There we have it, mga abyan, latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:12 na sa aga. Standby mga biyan sa atong pagpahalagan. Sige lang mo madugay pagpakigahutan na nato ng atong koneksyon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office of PDRMO agud hibalon ang nanging epekto sa bagyong Wilma sa ila sining probinsya. May mga area pala sa Negros Occidental nga gibaha bangod sa naglabay nga bagyo. Nagkamusta manato ng ila sining pagbangon sa nangin halit sa bagyong Tino. Agapasuplak magutang mga biyan sa pila ka mga updates gikan sa nanituhan ng mga ahensya sa gobyerno. Nagsubuman mga update mga biyan gikan sa nanituhan naman ng lokal nga panguluhan dari sa Isla Sampara, Guimaras, kag Negros Occidental. And for the information sa aton sining mga kauturan nga tugtog subong napaideya sa nga aton sining nga pagsaylo sa mga nagaplano nga magbisita sa Radyo Pilipinas Iloilo. May bag-o na kami nga puloy-an. Ang santuan ay pagpakalagad namon sa bahin sa city proper na baylo na kami address mga biyan. We are now situated or located mga biyan diri sa 5th floor sa Student Census Building sa Iloilo Science and Technology University o kung ISATU.
Pero as to our email address, contact number, nagapabilin ini mga biyan nga pareho sa gihapon. For more information and advertisement, mahimo mag-contact sa www.facebook.com/GYLL505am o kung mag-email via radiopilipinas@gmail.com. Para sa Radyo Pilipinas, Philippines Standard Time, das 9:15 sa aga. Philippines Standard Time, das 9:15 na sa aga sa sihing oras. Kaupo naton sa Piyak Galinya, ang Deputy Manager sa Negros Occidental Emergency Operations Center. We have our friend Sir Brian Larry Senior. Sir Brian, good morning. Yes, Sir JP, good morning sa imo. Subungan sa tanan tagpalapit nato. Sir Brian, foremost, kamusta ka mo sa nanging epekto sa sining bagyong Wilma na naglabay sa aton sining Philippine Area of Responsibility sa naglugad na simana? So far Sir JP, no, ang aton lang gid nga actions taken in the entire province of Negros Occidental is nag-conduct kita diri sang preemptive nga evacuation kay ti ang una pag-asa is delegate sa aton nga landfall ang mata ni bagyong Wilma, pero as time goes by gaamat-amat siya sa ata, no, and eventually sang nagpalapit na gid siya sa aton tinalusaw gid siya. So may ara lang kita 8 ka mga LGUs nga nag-conduct sang preemptive evacuation ini upod na nin ang EB Magalona, San Enrique, La Carlota, Pontevedra, Inigaran, Isabela, La Castellana, kag Moises Padilla, Sir Jay. May we know, Sir Brian, out of these LGUs, may mo sining nga na-mention, pila, sir, ang na-record nga evacuees o kung nag-upod sa preemptive evacuation? May ara kita, no, na-record nga kabilugan, 2,970 ka mga pamilya, upon 8,502 ka mga individuals sa JP. Pero sa Subong, ara na lang kita sa 657 families and 1,238 individuals nga currently ara pa sa sulod sa aton nga mga evacuation centers. So, Bert, sa mga nagkakatingala, while we still have some mga evacuees inside evacuation center, anong rason, sir, na wala pa sila nakapauli? At ginaamat-amat, Sir JP, no? Ginaamat-amat. Kahit ang aton nga LGUs, limited pa ang ilaman when it comes to transportation, no personnel para mag-evacuate. Pero expectaron naton, Sir JP, nga within today or tomorrow, hopefully, no, ma-zero na or makapuli na gintanan naton nga mga IDPs pa nga nabilig. I see. So, Brad, may ara sa mga area naging baha, although hati nalusaw ang ining bagyong Wilma, antes pa man ang ginalauman nga pag landfall sini daw sa bahin sa Negros Occidental. So, ang pinaka-maskog or pinaka-worst natin nga na-experience diri sa province, Sir JP, is ara man lang sa moderate to heavy rains sa mga nagliligan nga adlaw. So far wala gid, no, may na-record nga notable incidents, wala landslide nga na-record. Nayara lang kalatumbang nga kahoy, Sir JP, pero na-cleared man dayon, no, sa aton nga mga local DRRF. Kag may na-monitor lang kitang mga suba nato, no, river channels, kag mga tributaries nga medyo nagsaka lang gamay ang tubig, pero to the point no, nga nag-overflow gid siya. So far, Sir JP, wala gid kita, no, may na-record nga mga notable incidents such as flooding. And to follow up, Sir Brian, no, to be clear lang, zero casualty, zero injury man kita, sir, sa bagyong Wilma. Yes, positive gid 100%, Sir JP, zero casualty kita. Ayun. Sir, while we are happy to note nga zero casualty kita sa bagyong Wilma,
we're also eager to know, no? Kamusta, sir, ang update sa Bagyong Tino dira sa probinsya sa Negros Occidental? Tiyan mo na, sa Subong, Sir JP, ongoing sa gihapon ang pag-consolidate nato no, sa aton nga mga casualties. So may ara, pag kita sa Subong sa gihapon, 44 ka mga persona nga missing pa. Kag tiyan naton nga patayan naglabot na gid sa 71. Grabe. Sa kadamo sa gihapon, sir, no? Ano, sir, ongoing gini, sir, ang search and rescue, search and retrieval operation. Adlaw-adlaw, sir, may nag-operate kid to ensure na may as much as possible, makita na nato ng inyong mga missing. Yeah, yes, Sir JP, no? Aral sa gihapon, may mga local operations kit sa gihapon sang SRR, pero all the way sa mga agencies naton sa last 2-3 weeks ago nag-declare man si OCD na ma-halt ang operations ang aton nga search, rescue and retrieval operations. Pero ang aton nga mga local level, no, especially man ang aton mga communities, gin pa-aware naman na kung may makita sila gani or may masiplatan sila, i-report dayon sa aton nga mga local DRRM kag sa iban pa naton nga mga agency. Kay para makilala, no, i-try nila nga makilala kung sino ni nga mga persona. Kay ang gina-expectan naton sa JP sa ini nga mga oras kung makitaan man gyud ang siya ka bangkay is nagigya why na agnas na. So ang pinaka nato, no, ang pinaka-business na lang nato is ang markings niya sa lawas niya, may tato siya, may nabilin siya kabayo. Sang ligan may nakita dito, no, sa Moises Padilla, why nagid hindi na makilalaan sa JP kay nagid ang itsura kagang panit wala nagid, pero na-determine sang tatay niya ginkadtuan sa ginkadtuan sa gindalaan sang bangkay nga iya gito nga bata tungod sa aritos na ginasuksok niya. So sa subukan mo na lang nanay sa JP man. Sir, we understand the challenges faced by our rescuers kada mga searchers, no, sa sining nga mga missing person. Pero may know, sir, ano ang ginatanaw nga rason nga matapos, sir, ang isa ka bulan do kadamo sa gihapon siyang padayon nga ginapangita? Kaya mo na sa JP, no, ang aton man nga mga clearing operations, part na nada sang nagkalatampukan usually ito yung mga nakita to may mga recover tong isa ka macro operator kay tungod na may operation sila nga pangutkot kag didto yan, no, nakita man ang isa ka bangkay. At sa JP ang pagid, no, ang may ara man to reported nga nagtabok pagid dito sa may Panay area nga possible man nga basi diri sa amon halin. So amo ang isa pagid sa mga factors sa JP nga ginatubang man diri sa aton nga mga local nga mga agencies when it comes to recovering the missing individuals. Yes, yun pala isa sa mga no, sa mga rason dito aside from kabudlayan dito nagkalatampukan ang possibility na posible na anod na ang ining mga bangkay sa iban na mga isla o kung na pakagatan. Oo, positive gid sa JP. Actually, pareho na example sa JP, no, sang ligad. May na-recover man dito sa aton somewhere along Moises Padilla to Gurong. Taga-Kanlaon to yagali ang individual nga ato pero naglabot gid diri sa aton. Pero fortunately diri kita nag-report man kita, no, nag-report kita sa ila nga possible nga ila tong bangkay, no. Pero tiyan mo pag nang challenge ta sa GP, what if may makita sa ibang nga lugar kagin naging disregard, why hindi kita idea sa mga amos niya. Mayo lang kung may mag-report man tani din balik sa aton. I see. So, Brian, moving on sa more than 40 missing person, ano nga mga LGU, sir, ang may pinakamataas o kung madamo pa gid sa mga missing na mga residente? So, may-ari kita recorded, no, Moises Padilla sa GP, 16 pa. Ang padayan nga ginapangita, La Castellana, 14. No, 14 ka mga individual. Kag sa iba niya, Bago City, 4, Simigaran, 1, Isabela, 1, 3,
La Carlota 4 kag San Carlos 2. Pero ang ginagusto namon pagitanig ng Sir JP no, may ara kami initial reports pa man lang. Ang nabato namon nga under sa missing tang record is possible kuno may ara na buhi yan no, nga nakita. Nga nakita. So amo na ang padayon pa naton sa gihapon nga hibalo pa no kang remarks kanina mo Sir JP mag-submit kami report nga ang tanan nga data nga ga-reflect sa amon nga situational report is developing pa kag subject to change pa. Ayun, so ginatag na natin, sir, no, nga while you mentioned 41, this is still subject for confirmation. May possibility nga mabuhinan pagid ini. Kasi may iban nga naka-appear na o kung nakita na, pero wala pa sa gihapon naka-update nga no longer missing na nga persona. Yes, correct yun Sir JP. So amo lang na, gina-clear lang namon, ang 44 nga missing subong nga na-record namon is under validation pa ni. Pero usually Sir JP, ang trend, especially sa kasagsagan pa to, once na mag-minus kami sa missing, madugang pa sa dead. Pero tiyan mo na ang initial report mo namon subong possible no, ang isa siguro or dua or tatlo ni sa mga missing persona, nakitaan kag buhi sila niya. Amo pa nang kinala namon i-verify man kay waiting pa man ta sa mga feedback sa aton nga mga local agencies man. Ayun, while this sounds impossible, no, pero we are praying good nga ang ini nga mga missing buhi pa sa karon kag may kabudlayan lang nga mag-appear o kung na makapakig-angot sa ila sining nga mga pamilya. So Brian, other than that, we are also eager to know kamusta ang damage na sa bagyong Tino. May ara na bala sir sa updated number as to damage in agriculture and infrastructure. Yes Sir JP, no, so may ara na kita. So sa Tino no, bagyong Tino Sir JP, yes, na no. Yes sir. So damages, when it comes naman to damages Sir JP no, ating malabot na gid kita sa livestock pa lang Sir JP. Ara na ang valor no sa orang estimated damage sa 200 approximately no 230 million damages to livestock na siya. Sa damage to agriculture naman naton Sir JP are more than 300 million pesos ang estimated damages naton. Sa fisheries naton total dati included na to siya sa 300 million no. Kasi ang damage to infrastructure naman naton Sir JP naglabot kita sa 1.5 billion pesos. Dala na ng taytay, dalan, school facilities, no, mga spillways naton, mga irrigation facilities naton, mga health facilities. Naglabot kita sa 1.5 billion pesos, Sir JP. Ganun, grabe sir, no? Just by listening sa mga numbers and damage at the number of casualties and missing, though safe to assume sir, though ini ang isa sa mga pinaka dako kada grabe gid nga bagyo nga naglabay sa Negros Occidental in the past 5 years. Yes, correct yun, Sir JP. Sir, we are also eager to know kamusta na ang recovery sa inyo sa probinsya. May mga kuryente na sir, kanang nga banwa karon dira sa Negros Occidental. Yes, oo. Sir JP, actually, almost all na gid na may ara na gid yan nag-restore na ang aton nga mga power, no. So wala naman kita although may ara gamay sa mga remote areas na lang gid naton possibly may ara pagid power interruption, pero sa aton nga mga areas naton naka-restore na ang aton nga mga electricity man Sir JP. Kamusta naman Sir Brian ang supply sang tubig siyempre sa panugod sang aton sining pag-monitor sang epekto sa bagyong Tino do isagid ang tubig sa ginapangabay sa mga residente sa Cebu sir, back to regular supply na ang tubig dira sa Negros Occidental. Well, nagamamat na si JP, no? Although hindi pa man gid 100%, no, 100% ang restoration sa aton nga tubig, pero most naman is nag-resume na or nag-restore na, ano, kay tinaguntat naman yan ang aton nga water distribution nga operations diri sa PDRRM kag sa mabaw pagid nga mga agencies. Pero amo na lang sa JP ang ginatutukan man subong sa aton nga health when it comes to water, isang aton nga wash team or water sanitation and hygiene aton nga cluster is ginasiguro nga lang gid nga ang tubig nga gagwa subong sa aton nga mga
local government units is tinlo kag safe kag wala be positive sa E. coli mga muna pala GP sure gid nga potable ang aton nga tubig. So muna lang ng actions pagit subong sang isa sa actions nga padayon nga ginaobra diri sa probinsya. So, Brad, isa man sila nakabalakan kasunod sa mga malawig na pagbaha ang ining pagsaka sa kaso ng leptospirosis. Ano po, sir, ang Provincial Health Office sa Negros Occidental nakahatag sa inyo, sir, sa detalye kung pila, sir, ang naka-eksperyensya sa mga simptomas ng leptospirosis. Well, nabaton man namon sa GP ang info, no? Info lang actually ang amon na nabaton, which is amon na, no? Nagsaka tuod ang kaso sa aton nga leptospirosis. Pero as to the number, dahil wala kami tawid, Sir JP. Yeah, that's right, sir. So, Brad, sa assistance provided naman, kamusta ang supply sa bulig na ginapalabot sa aton sining nga gobyerno sa mga residente nga apektado sa sining bagyong Tino? Ongoing pa sa gihapon na Sir JP, no? May araman to ganing ng mga assistance funds na ginapanghikot ang aton province. Pero as to the numbers of financial assistance gid, wala pa kami di subong sa JP record kag may ara pag iban nga areas sa gihapon nga way panalabutan man sa mga assistance gid. Pero rest assured man sa JP nga ginahikot man sa aton nga provincial government ang amo sining senaryo, no? Labi na gid nga ginlabihan pagita sa Tino, nagabot si Uwan kag si Verbena, tapos timayon na lang ni si Wilma kay way ginatupa sa aton man sa JP. So ako pag reportings, challenge gid sa amo ng reportings, tatlo ka reports ang ginaobra naman ka ginahikot sa diri pa lang sa disaster, how much mo sa babaw. Sir, as we speak, may mga residente pa sa Negros Occidental nga tugtog karon nagapabilin, sir, sa evacuation center following the onslaught of Bagyong Tino. May ara gid gyapon sa GP, no? May ara gid kita subong gyapon inside evacuation when it comes to Bagyong Tino. Kay ang rason sini nga nalawigan sila sa evacuation center is number 1, nadala yang ilang mga panimalay sa totally damaged houses. So amo na nga sa subong may ara pag kita sa gyapon 5,900 ka mga mga pamilya, no? O kon 23,000, more than 23,000 individuals nga ara pasubong sa aton nga mga evacuation sa JP. So while we are counting the days nga nabilin ang pisang Pasko kag bagong tuig, and sad to note, no, nga may ara sa gihapon sa mga kultura natin dira sa Negros Occidental nga nagapabilin sa evacuation center. Ano ang mensahe sa aton sining provincial government, particularly sa inyo sining opisina sa PDRMO sa aton mga apektadong residente? Yes, so on behalf man, no, sa aton ang Pitrim Council Chairperson, no, Bugbong Lakson kag sa amon man nga PDRM officer Mirin Bel Protinia ginaparan namon, no, or ginapanugyan diri namon sa mga individuals pagdating sa mga pamilya pag subong evacuation center is as much as possible kung wala pa kamo available man, no, nga sa iluhan man anay, mas better nga dira gid kita anay subong sa sulod sa evacuation center kay para man, no, sa aton nga safety and security and most like nang ginasure man, no, sa provincial government nga hindi mapabayaan ang mga ara subong sa aton nga mga evacuation center. So in coordination gyapon sa DSWD para sa aton nga mga food and non-food items naton, mga pagkaon nila, ang aton naman nga health cluster, no, padayon si gyapon nga paghatag sa mga medical mission, mag-provide sa mga vitamins, medicines para sa aton man nga mga IDPs hasta nga ready to ready to decamp na sila kag ready na sila magpuli hasta mag-ready na sila magpuli sila man nga mga panimalay, Sir JP. So while we are just listening sa inyo suning nga mga report kag sa mga data nga inyo nga ginpaambot subong nga aga, but we can feel how difficult sa inyo nga situation right now.
So, Brad, for your time and information, ginhatag sa Radyo Pilipinas Kabay na magpadayon din kamo kag kabay na makarecover na ang tanan ng mga migranse sa sining halot na dala sa Bagyong Tino. Yes, thank you, Gid, no? Thank you very much, Gid, Sir JP, sa pag-share man nga gahatagan mo ka mga opportunity man nga mag-share, no, sa mga damages and casualties nga naagom diri namon kay di para may opportunity man, no, ay basi may mabuting puso kung makabati nga magpalabot man, no, sang bulig, especially diri gid sa amon nga napiktuhan sang Bagyong Tino, kinahanglan gid assist man, no, extra assistance para man sa aton nga mga affected individuals. Kanti ginapangabay man din aton sa JP, no, nga last na totally si Bagyong Wilma nga maglalabay diri sa aton, no, antes matapos ang tuig 2025. So, Brad, palagas ko na lang, speaking of gift giving, kasi Christmas is a season of sharing, giving. Sa mga kultura natin, sir, dugyag magpalabot sa nga bulig, especially dito sa Western Visayas, na magapadala sa bulig sa Negros Occidental. Sir, anong proseso, sir? Kinahanglan pa bala mag-agigid sa mga LGU o kung pwede makadirekta man sa inyo sa opisina? Yes, pwede gid, no. So, ayun na nga magpalabot sang bulig diri man sa province of Negros Occidental, pwede gid kamo maka-coordinate diri sa amon sa PDRRMO o kung marikta kamo, no, sa provincial government of Negros Occidental, pwede kamo dito kag diri maka-coordinate sa amon kay para man, no, nga mabaki-baki nato, no, pag ma-organize naton ang mga resources kundi naton ipalabot iti buligan kamo namon, no, evaluate sa mga areas naton nga mga most likely nga naapektuhan gid. So, Brad, as we speak, may ara kamo sa specific or target date na maghiwat sa gift giving kay basi makalagas balason, no, ang iban nga mga kind-hearted person diri nga magpalabot sa mga ayuda o pangbulig sa atong mga apektadong pamilya. So amo lang na, no, wala pa gid kita sa gihapon na proposed date gid sa GP, no, pero amo to gihapon na pareho bi last year compare ta last year, which is hindi to galing Bagyo laon to. So ang aton man nga PDRMC chairperson Governor Bong Lacson nagpalabot gito sa mga gift giving man sa aton nga mga individual mga families pag Christmas, no? So most likely amo man sa gihapon sa GP ang matabo this year, amo na mahihara gid sa gihapon gift giving man, posible gid na may gift giving man nga matabo. Will help you, sir, no, sa this information kagabay nga pinaagi sa mga bulawan nga tagipusoon sa mga taga-Panay, Gimaras, no, makayuhuman ang atong sining mga apektadong residente sa Nanoy Tuhay nga evacuation center. So, Brian, again, for your time information, kay sa inyo sini wala umpat nga pagtunga sa pagbalabot sa impormasyon dari sa amon, madami din nga salamat kag padayon. Yes, thank you, good. Thank you very much, Sir JP. Halong kita tanan and good morning. Thank you. There you have it, mga biyan, ang latest update gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental with Sir Brian Larry Senior sa PDRRMC. Ito sa nagdaan las 9:38 na sa aga. Pag-aapay lang ka sa malipot na panundong sa atong pagpanumbalik dugang ng mga balita gikan sa atong kopdanan sa Radyo Pilipinas Ilocano News Team ang atong sining na pag-apatpaton pagkatapos lamang sa pila ka pahanundong. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really
continuous engagement na going to be a great opportunity to work with the Radyo Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo din do kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, last 9:41 na sa aga. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo ang nagsaulog sa ila sa ika-120 na anibersaryo. Ay tantanan sa inyo magkakuha sa update sa aton nga abyan si Ambrose Santiagudo. Ano pala ang mga kahiwatan kahapon sa pagsaulog sa ika-120 nga anibersaryo sa PCCI Iloilo. Para sa detalye sa balita, ang live report ni Ambrose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. And good morning. Good morning, James. Good morning. Sa tanan nga tagpalamatin naton, nangin madinuagon ang ginpatigayon nga 120th Chamber Anniversary sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter kon PCCI Iloilo kagabi ina sa Iloilo Convention Center. Gindugukan sang mga ginakabig naton leader sa patag sa negosyo ang ini nga kahiwatan kung sa diin ila gindumdum ang kasaysayan sang PCCI Iloilo kag ang dako man nga kontribusyon sang mga negosyante diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo agud mapasanyog ang ekonomiya naton. Lakip sa mga nangin highlights sang kahiwatan, Japes, ang paghatag sang mga nanuhay-tuhay nga mga awards. Lakip na diri ang Ilonggo Entrepreneur Awards 2025, Ilonggo Entrepreneur of the Year, kag Young Ilonggo Entrepreneur of the Year o kan Aspiring Entrepreneur of the Year. No? Lakip man sa mga nangin highlight, Japes, amo ining paghatag sa 12 tanan ka Captain of the Industry Award nga halin sa mga nagkalain-lain nga sektor, no, sa bahin sang agrikultura. Nangin awardee si Emil Anthony Po sa Education, si Dr. Marilu Lacson Arcelo sa Food Services, si Raimundo Robles sa Hardware, si Tomas Tan sa Healthcare, si Dr. Vicente Villarreal sa bahin naman sang Hospitality, si Romeo Go, kag sa bahin sang Manufacturing, si Alfonso Uy, sa bahin naman sang Media gintagayan man sang award si Dr. Rogelio Florete, kag may duha kita ka posthumous award para kay Rodolfo Chu kag kay Kewa Po, kag sa real estate naman kag sa transportation si Bernadette Chu kag si John Andrew Po. Aside sa mga negosyante, Japes, lakip man sa kintagaan sa nga awards ng PCCI Iloilo ang ilang officers, no, kag president, at lakip na diri si Mr. Fulbert Wu, ang president ng PCCI Iloilo, kag ang ilang chairman nga si Mr. Felix Chu.
naghatag man sila sa nga recognition sa mga ginakabig nga partners sa nga PCCI Iloilo nga mga ahensya sang gobyerno kaangay sang DTI Region 6, DOLE Region 6 kag DOT Region 6 kag gin-recognize man nila Japes ang Iloilo City Government kag ang Iloilo Provincial Government Japes. Mami, sino ang mga VIP so kung mga ginapit yung bisita na nag-grace ang sining aktibidad kahapon? Ang may mga representations lang sila, Japes, no? Halimbawa, si Mayor Raisa Treñas gin-represent and ni Councilor Alan Zaldivar. Kag sabay naman sa Iloilo Provincial Government naghatag sa iyang mensahe in behalf kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Provincial Administrator Raul Banyas, no? Pero lakip dito sa mga gina-acknowledge nila kahapon ang mga president sa PCCI sa mga nagkalain na parte pa sa Pungsod Pilipinas. Present dito ang mga heads ng PCCI, Plan, Antique, pati Mandawi, kag ang overall head sa Visayas na si Ma'am Melanie Mutnang, no? Lakip dito, no? Kung dito mo makita, Japes, no? Sa bahay ng Bisan Academe. Itagaan na sa award ang University of the Philippines Visayas, pati ang ISAT University dito man kahapon nga gitagaan sa award na magginakapit nila nga partners ng PCCI Iloilo all throughout those 120 years, no? So, sa isa ka room dito sa Iloilo Convention Center, nagbili po, no? Mga dalaguan nga negosyante hasta sa mga magagmay naton nga micro, small, and medium enterprises at to sila kagapon, no? So, jam-pack ang nangithiwatan nila nga nag-umpisa mga around pasado alas 6 sa gabi kag mga siguro manog alas 10 ang gabi natapos, no? So, ginakongratulate naton ang leadership, no? Kapin pa ang mga nagabugos sa PCCI Iloilo. Kaya dito man nila gin-highlight, James, ang ilang achievements kaangay sa pagbato nila sa Hall of Famer Award kag ang ilang Presidential Award hatag sa PCCI Iloilo ni mismo President Ferdinand Marcos Jr. Yes, no, grabe gid ang naging kontribusyon sa PCCI Iloilo sa atong ekonomiya. Rason kung nga nagbato man ini sila sa pagkilala halin mismo sa presidente na ginhatag dito sa Malacanang. Yes, and moving forward, James, gimangkot natin kahapon si Mr. Fulbert Wu. Ano ba ba ang ilang, ang ilang outlook considering na kadamo na sa ilang achievement, no? But right now, ang ilang focus, since katapusan na sa 2025, nagatansisyon na sila, James, no? And ginalook forward Manila ang reorganize ang ilang chamber. Halimbawa, subong nagapungpong ang president, si Fulbert Wu, pero nagapungko man siya bilang regional governor. So, siling niya may ma-assure sila sa bag-uman liderato sa PCCI Iloilo. So, ginabantayan natin kung sino ang mabulos bilang president sa PCCI Iloilo. Kung ang dako man na-challenge, no, na ma-maintain kag ako pa ang malabot sa PCCI Iloilo considering sa kadamo ng achievements na ilang nakuha. And ang isa man nila sa mga thrust, Japes, is ang pag-assist gid, no, sa mga magagmay naton nga mga negosyante. Kaya amo nang ila ko ng focus this time ang palapit pagid sa ilang ang ilang assistance bala sa mga magagmay naton nga negosyante, sa mga MSMEs, pati na sa mga kabanwahanan naton. So ginalook forward naton, Japes, ang madamo pagid nga tinuig nga contribution sa PCCI Iloilo kag pagbulig pagid sa mga magagmay naton nga mga negosyante, especially sa mga kabanwahanan naton diri sa probinsya sa Iloilo, James. Ayun, madamo gid salamat sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, Mabian. Latest update digan sa PCCI. Dito sa atin ni Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 na sa aga. Sa sining oras mula para magikan sa update gikan sa atong kapulisan. Ang update nga tuhoy sa masobra 5 milyon pesos na balor sa Cebu na kumpiska sa bypass operation sa Banwa Sang Istansya. Magparedulong sa aton ang detalye sa balita. Kuhaon nato ng live report ni Paricoy Paul Tarosa.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paliwanag ng status ng Provincial Drug Enforcement Unit ang isa ka regional priority target sa ginpatigay nga buy bust sa People's Village, Barangay Calapdan, Estancia, Iloilo. Ang suspect muli si alias Paulo, 40 anyos, anay punong barangay kag residente sang Poblacion Market sa Banwasang Sara. Nakumpiska sa suspect ang 770 grams ng shabu, ang kada gramo sini parekoy nagabalor sa 6,800. So ano mga masubra 5 milyones, ini 5.2 million pesos gid ang nakumpiska sa suspect na tigayon na operasyon matapos makakuha ka pulisan sang info na tuhoy sa drug activities sa suspect kag kapin-apat ka bulan naging paidalom sa surveillance kag positibo na nagabaligya ning nadakpan nila, no. Sa panaysayon sa suspect sa Metro Manila siya nagkakuha sang supply kag gina-distribute sa Banwasang Estancia. Kundi sa karon aray ni siya sa kustudiya sa Estancia Municipal Police Station kag magapangatubang ini siya sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kundi mulahan gid sa Iloilo Police Provincial Office ang ining madinalagon na operasyon. Sunod-sunod, no, ining mga dalagpo nilang operasyon pamatuon ngati nagatrabaho ang aton kapulisan kag ang pagbuligay gid sa aton mga pumuluyo sa kapulisan, no, sila mismo nagapalagod sa information ngati nagaresulta sa mga positive nga operation sa probinsya Parekoy. Kasubo pamatian Parekoy nga isa ka anay halangdon opisyal sa isa ka barangay dito sa amon sa Banwa ang nadakpan kadangin unod sang sidiyang balita Parekoy. Pero ang maayo na sini nga nadakpan kagdi way na naglapta sa aton nga mga komunidad. Imagine 770 grams ang shabu kung pilani ka mga kauturan tanaman ang mabiktima ang magkala dalman sa mga problema. Mas maayo gid nga makita dapat sa aton nga mga pumuluyo nga padayon nga nagatutok ang aton kapulisan kag wala ini nila ginapabaya. Kag gabay mag-observe nga pahanumdum gud, no, kag warning sa tanan nga hindi magamit sang illegal nga droga. Sa leadership ni Police Colonel Razalan nagapabilin nga steadfast ang kapulisan sa ilang misyon na papason ang illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Parekoy, madamog salamat sa ilo sa mga balita. Balita sa Iloilo Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil abot mabyan ang update gikan sa aton kapulisan gidulo sa aton ni Parekoy Paul Tarosa angot sa sining pagka-aresto sa isa ka anay punong barangay sa Banwasang Sara nga nakuhaan sa masobra 5 milyones pesos nga balor sang shabu. Alas 9:52 sa aga. Pagkita sa oras ka nabili sa ato sa liga pagpalagad. Kagag naman ko ito batong edisyon sa buwadlaw sang Martes, Disyembre 9, 2025. Sa nga na nagadama sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Roger Jones sa Tahero sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang indo ng inalagad, JP Hermas. Madamo nga salamat sa inyong pagtabati. Maayong aga, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025.
Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo